And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. So we pray, Lord, we are so thankful for this beautiful day you've given us. Thank you for the good weather. Thank you for sending us souls this morning. Thank you so much, Lord, for all your blessing, for all the strength, for all the healing you've given us every week, every day. Thank you for the sound mind you've given us. Lord, continue to bless your word, continue to anoint your word this morning. We are so humbling before you, Lord Jesus. Let your word be an answer to our every questions, every problems, Lord Jesus. Lord, we thank you. We believe in your name. It shall be done in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, no, may mga kunting sumasabit-sabit. Sige lang, pasabitin lang siya natin dyan. No, the title or the subject this morning, the decision that changed the history of Israel. No, the decision that changed the history of Israel. So, and it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abiah. They were judges in Beersheba. No. During this time, Samuel was about 98 years old. He was old. No, may edad na siya during this time. So dahil sa kanyang edad, mayroon siyang dalawang anak, si Abiah and Joel. And pagkatapos niyang mag-judge ng Israel, pinasa niya yung katungkulan kay Joel and Abiah to become the next judge of Israel because they have no king during that time. But ano ba ang mga trabaho ng mga judges during their time? No, the judges, their role was primarily that of military and spiritual leaders who delivered the Israelites from oppression and called them back to God's laws. No, isa yan sa trabaho ng mga judges because ang ugali ng mga Israelites masyadong matigas ang mga ulo. No, pag ang kasama nila masama, sila ay nagiging masama. Pag ang kasama nila ay righteous, sila ay nagiging righteous. No, and for many years na pag sila ay gumagawa ng mga wicked things, ang Diyos magpapadala ng mga Palestino, mga Philistines, magpapadala ng mga Hittites, mga ibang lahi para sila parusahan. At pag sila naparusahan at nahirapan na, for many years, ang kanilang gagawin, tatawag sa Diyos. And that God will send them another judge. No, para igabayan sila, para maging leader, just like Gideon, para sila ay magkaroon ng isang figure as also their spiritual leader. No, they were also spiritual and moral leaders. No, not just military, pero sa spiritual, tsaka sa moralidad, sila ay also number one model or example. They were also in judicial authority. No, they settled disputes, differences, and administered justice among the people. Yon ay isa sa trabaho rin ng mga judges or judge during that time. They were also mediators of God's will. No, tagapamagitan, tagapagitna. They received direct guidance from God to direct their actions and decisions, acting as mediators of God's will. No, they were also enabler of unity and covenant renewal. No, they helped create unity among the tribes and guided them in covenant renewal with God. So pagdating sa morality, pagdating sa righteousness, pagdating sa holiness, yung judge dapat sila ang number one na gumagawa niyan. No. So ano ang nangyari rito? No, because this time Samuel was already old. No, hindi na, of course, pa-retired na si Samuel, pinasa yung kanyang trabaho. No?
Verse 3, and his sons walk not in his ways. Yung kanyang mga anak ay hindi lumakad, hindi namuhay ayon sa kanyang mga lakad, ayon sa kanyang daan. No, kung ano ang mga ginawa ni Samuel, very opposite sa ginawa ng kanyang mga anak. But turned aside, no, lumiko sila eh. No, kung ano yung gawain ng kanilang tatay, no, mula bata nakita na nila kung ano ang ginagawa ng kanyang magulang. Pero ang dalawang bata na ito, ginawa pa niyang judges ng Israel, but they turned aside kung ano ang mga mabubuting ginawa ni Samuel after liquor, no, and took bribes and perverted judgment. No. So ang ugali dapat ng judge, dapat honest. No. Kaya nga yung ano natin sa justice system, no, 'di ba, nakapiring ang mata niyan para hindi ka bias, no, may kiluhan, nakaganong ka sa kiluhan, nakapiling yung mata, no, para pag kinilo, kung ano man ang ilagay diyan, hindi mo makita. No? Kasi pag nilagyan yung kabila, may gold, may silver, may pera, no, may cheque, ay may iba na ang pananaw mo niyan. Your perception will be different. Pero itong dalawa, ang habol nila, prophet, ang habol nila kita, ang habol nila money, ang habol nila malaking pera, no, at sila ay kumukuha ng suhol. They took bribes, no, and perverted judgment, at kanilang sinisira, kanilang nililiko ang kanilang paghatol because of what? Because of money. No. Ang prinsipyo ng tao nawawala ng dahil sa pera. Because of money, sa umpisa, pag maliit pa lang, kaya mo pa yan. No? Kasi maprinsipyo kang tao. No? GMRC, common sense yan. No? Good manners and right conduct is a common sense. No? But that GMRC, nawala na yan. Hindi na nga tinuturo yata sa school. No, Sister Nancy, may GMRC pa bang topic? Wala na, no? Pinalitan na. Values education or subject sa pagpapakatao. May mga ganun na silang subject. No? But good manners and right conduct, mula bata, tinuturo na yan sa bahay. When you go to school, pag-graduate mo, sa simbahan, lahat tinuturo yan. Tapos pagdating ng araw na nakabalandra na yung malaking pera na hindi naman sa'yo, pag hindi sa'yo, huwag mong pakialaman. No, another common sense. No, pag hindi sa'yo, huwag mong galawin. No, kasi ibang usapan yan. No, also, why? Nawawala ang good manners, nawawala ang common sense because people wala ng concern. No, wala ng pakialam. No, good manners and right conduct. Tayo ng mga Pilipino, tinuruan tayo na pag may dumating sa bahay natin, lola, lolo, tiyahin, tsuhin, o sino pa man pag matanda, no, kahit anong ginagawa mo na bata, oy, dumating yung lola at lolo mo. Kahit anong ginagawa mo, bangon ka dyan, tayo, pa-bless po, no, o pakis po. No, sa panahon natin sa ngayon, pagpasok ng lola at lolo, wala na silang pakialam. Ikaw pa yung lalapit doon, no, sa apo mo, sa anak mo, no, kasi busy sa cellphone. No? Busy sa busy sa gadgets. Nung time natin wala tayong ganon. At hindi natin sinasabi ng mga kabataan sa ngayon ay masama sila. No, they just need guidance. No, para mas lalong maging mabuting mga kabataan, because ang kabataan ang pag-asa ng bayan. You know. Pero kung yan sila i-expose mo sa mga politiko, o wag kang mag-expect. No, anong tawag natin diyan? Kabataan, yung may samahan sila eh. SK, no. Bata pa, turuan ng magnakaw, turuan ng mangkurap, no, baby crocodile, no. Ibang klase itong, no? But this, again, Abaya and Joel, hindi sila lumakad sa kung ano ang lakad according to the ways of his father.
No, at yon ang nakakalungkot because many times, faithful men in the Bible, no, most godly, have ungodly sons. Sa Biblia natin, remember Eli. No, remember Aaron, yung mga anak nila. No, they were godly, but their sons were ungodly. And sometimes the ungodly have godly ones. No, yung mga tao na hindi makadiyos, may lumalabas sa anak na nagiging makadiyos. No, so again, mga kapatid, yan ay Samuel must have known his sons. No, dapat kilala niya yung kanyang mga anak kung ano ang mga pinagagawa nito at dapat hindi niya na ginawa ng mga judges kung alam niya na ang kanyang mga anak, mga corrupt, mga wicked, mga unrighteous, mga unholy. No, dapat hindi niya na ginawang judges. No, dahil masasama na. No, pero sa atin kasi, lalo ng mga Pilipino, no, political dynasty, no, alam na nila na yung kanilang magulang ay masama, magnanakaw lahat, tapos ano ang gagawin? No, anak, no, pag pwede ka nang pumasok, pwede ka nang bumuto, pwede ka nang tumakbo ka na kasi ang ating negosyo nasa politika. No, yung ating pag-aari ay nasa gobyerno. No, lahat ng mayroon sila, yan ang ating kukunin. No. So kung alam niya, because it is very, mga kapatid, dapat hindi niya na ginawang mga judges, dahil ito ay mga masasama. But then, all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel and to Ramah. Remember, all the elders. Hindi sinabi dito, all the young people, all the children came to Samuel and asked them for a king. They never said that. Pero anong sinabi? All the elders of Israel. They concluded that these people, now remember, the elders were very influential regarding decision-making, regarding the affairs of whole Israel. No, pag may mga concerns, ang mga elders ang nagde-decide. Pag may mga concerns, sila ang kinakausap. Yon ang kanilang trabaho. Mabigat ang kanilang mga trabaho. No, and came to Samuel and to Ramah and said unto him, Behold, thou art old, ikaw ay matanda na, and thy sons walk not in his ways, mga anak mo hindi lumakad ayon sa mga yapak mo. Now make us a king to judge us like all nations. The decision that made change the whole Israel. Ang desisyon na nagpabago sa history ng buong Israel. They concluded that a change in government was necessary. No, because the judges, the sons of Samuel, were wicked. No, yun ba ang solusyon? No. They concluded that a change in government, no, for many years, no, from Abraham to Samuel, from Abraham, Isaac, Jacob, the 12 sons of Jacob, to the tribes, no, hanggang sa time ni Samuel, that was about 1,400 years. And for 1,400 years, they were under a theocratic form of government. No, God ruled. But now, they are demanding a new form of government. No, just like other nations, we want a form of government. Gusto namin sa ngayon, monarchy. No, dahil yung ibang mga bansa, may hari sila. So yun din ang gusto namin na magkaroon kami ang hari. No, ano ang mga dahilan? Ano ang mga rason? Bakit nag-demand sila ng king to rule them? For 1,400 years, ang Diyos ang kanilang gabay. No, walang iba. For 1,400 years, God was their provider. God was their protector. God was their helper. God was their redeemer. God was their savior, was their caretaker. God was their problem solver. God was their healer, etc.
The Lord saved them from the hand of Pharaoh, how they crossed the Red Sea, how they walked safely for 40 years in the wilderness. For 40 years, God fed them with manna na hindi nila tinatanim, hindi sila nag-harvest, manguha na lang sila. No, for 40 years, no, yung mga damit nila hindi nasira. No. They were guided by the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. How God saved them from many wars or battles they have seen. How God gave them the promised land, they have seen it all. But one day, after 1,400 years, Lord, sawa na kami sa iyo. No. Ayaw ka na namin. Sawang-sawa na kami sa style mo. No. Give us a king. No. Para pamunuan kami. No. Gusto na namin ng hari. No. They have rejected the King of Kings and the Lord of Lords. No. This time, ano ang mga dahilan? Ano ang mga rason, mga kapatid? No? Sa takbo ng buhay natin, sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi laging smooth, hindi laging easy, hindi laging relax ang buhay natin. No, minsan o madalas, madaming mabibigat na mga isyo, no, ang paglilingkod natin sa Diyos. No, at madami dyan involved ang ating mga kapatiran. No? Sila or tayo ang nagbibigay ng sama ng loob, ng pagkainis, ng heartache. No? Involved minsan ang kapatiran. Pagkadismaya, pagkainis o galit, pero lahat ng yan hindi rason para magpalit o palitan mo si Jesus. Ano? Brother, ayaw ko na sa church because somebody offended me, I will go out of the church. No, papalitan ko na ang Diyos ko. No, ganun ba ang dapat gawin? No. No, nonsense, walang common sense. No. Why? The issue here is not about our God. This is not about kung gaano kasama ang Diyos natin dahil hindi talaga siya masama. Your problem is your heartache. Your problem is your loneliness. Your problem is finances. No. So ba't mo idadamay ang Diyos? No. Ano ang problema? Ang problema ng mga Israelites, they have the judges na masasama. No. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? No. Pag may nagkasamaan ka ng loob o naksaktan ang loob mo dito sa church, what would you do? No. No. Pag nagkamali ang isang kapatiran, what we should do? No. Umalis tayo sa church at palitan natin ang Diyos natin, which is Jesus Christ, na siyang lahat nagabay, nagprotect sa atin, nagprovide ng lahat ng needs natin. No. No. If there is an issue na may mga bagay na ganon, hindi natin kailangang palitan ang Diyos natin. Instead, we must face the issue, we must face the problem, pag-uusapan kung ano ang bagay na yon, but do not change your God. No? Kung may problema ka sa pera, you pray, and you act on it. No? Dahil nasanay tayo kay Juan Tamad. No? But the slothful doesn't deserve to be fed. No, yung tamad hindi dapat pakainin. No. No. Ibang issue ito, mga kapatid. But again, what did they say? All the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel and to Ramah. Remember, no, all the elders. That is why, mga kapatid, it is very, we must deal with the problem, we must deal with the issues, but again, we must not change our God. No. They could have said to Samuel, your sons are wicked. Please ask God to give us a new judge. No. No, dahil yung mga tao na yan masasama, hindi namin kailangang palitan ang Diyos namin. Ang kailangan namin yung tao na mamuno, na matuwid. No. Pero anong ginawa ng mga elders? Punta sila kay Samuel. No. Give us a king! No. Dahil yung mga anak mo masasama, no, ibang usapan yan. No, yung problema, yung mga taong masasama, anytime, kayang palitan ng Diyos yan.
God can change them anytime. No? Kung may problema man tayo, God can fix it anytime. If we have issues, God can fix it anytime. If we have health conditions, God can heal it anytime. But to say, Lord, ayaw ko na sa iyo dahil hindi mo ko kayang pagalangin, Lord, I want another God beside you. No, there's no other God beside Him. No. Ano mga kapatid? No? Yung mga issues, doon tayo mag-focus, but do not change your God. No, yung Diyos natin dito na pinaglingkuran, nakita na natin kung gaano siya kabuti mga kapatid sa atin. No, they asked God to give us righteous and holy judge in Israel, not by asking or make us a king. Remember, it was the elders who asked for a king. No, again, not the young people, not the children. No. No. How dangerous was it, no, or is it, for the elders to ask a king? No, they demanded Samuel to give them a king. It was not a suggestion nor an opinion, but a demand. No, give us a king. We have no more to talk. Our decision is done, is final. We need a king. Finish. No, tapos na, wala na tayong dapat pag-usapan. No, bigyan mo na kami ng bagong hari. No, ganun lang kasimple. No. That is why the role of the elders in the church is not easy. No, it's not hindi madali. One wrong decision that is not pleasing in the sight of God will change the whole congregation. Will change the whole history of our church. Sa simpleng maling desisyon ng pastor, ng elders, na hindi magustuhan ng Diyos, the effect pwedeng generations upon generations of the church. No, because they're being, they demanded a king, at sa kanilang ginawa na desisyon, ang desisyon na yan, ang siyang magpapahirap sa ilang henerasyon na dadaan sa Israel hanggat sila ay mayroong hari. No? Napakahirap na desisyon. No? How crucial the role of the elders in the church is. Hindi ito yung kung ano lang ang pumasok sa isip natin, pitik ng emosyon, desisyon kaagad. No. No. Small or big issues, before the pastor decides, the elder or leaders decide, we consulted it first to God. Kinukonsulta muna natin sa Diyos. No? Walang rush decision pagdating sa harapan ng Diyos. No, kinukonsulta muna natin. Because God is not bounded by time. No, kaya niyang kaya wala tayong dapat ipagmadali when it comes to decision making. Pinag-uusapan natin yan dyan. We talk about it, kung ano ang mga issues, and then hindi tayo nagmamadali. Okay, let's give us some time. No, let's ask God first. No, let's consult to God first kung ano ang mga bagay na ito dahil mahirap magkamali. No, it can change the whole history of the church. No, and their decision na ginawa na paghingi ng hari, it can change. No, sa buhay natin mga kapatid. Just one small decision na magawa natin, it can affect whole of our lives. No, maling desisyon o tamang desisyon na magawa natin, lahat yan may effect sa iyo, may effect sa asawa mo, sa mister mo, sa mga anak mo, sa kamag-anak mo, sa iyo mismo, lahat yan may effect, and unto even to the next generation. No, mayroong effect. Good or bad decision. No. Pero sa time natin sa ngayon, ano ang pinaka-the best na decision na nagawa natin? The best, no, yung pinaka-the best na decision na nagawa natin ay yung maglingkod tayo sa lugar na ito, mga kapatid. No, after the day that God has given us the Holy Ghost, no, after the day that God has saved us, ano ang naging desisyon natin? Naging desisyon tayo na magpatuloy sa church. No? Nakikita ba natin? Naaaninag ba natin? Napiperceive ba natin? No, Lord, ano kaya ang buhay ko the day that you've given me the Holy Ghost? I was baptized in Jesus' name, tapos hindi ako nagpatuloy sa iyo.
Ano kaya ang buhay ko ngayon? Ano kaya ang maisulat ko sa ngayon? Pero ngayon, napakaklaro. Dahil nagpatuloy tayo, kita natin mga kapatid, that so far, this is the best decision that we have made before God. At maganda, sa ngayon, maganda ang takbo ng history ng buhay natin. Why? Patuloy tayong naglilingkod sa Diyos. Sometimes or many times, our decisions mostly driven by emotions. Minsan, yung mga desisyon natin, dala ng emosyon. And the result, failure. Dahil nanggigil ka nung nag-decide ka eh. Sige! Yung talagang, anong effect ng desisyon? Tapos. And do not decide also if you are very happy. Baka hingin mo yung ulo ni John the Baptist. Dahil sa sobrang, ano ang gusto mo? Sige, dahil masaya ko ngayon, just name your price. Ano ang gusto mong hingin? Dahil masaya ako ngayon, yun, hiningi ang ulo ni John the Baptist. Ano pang magawa niya? Mga desisyon, mga rash decisions based on emotions, at ang resulta, yan, kapamakan. Ewan ko, pero minsan kami ng mga lalaki, minsan kahit magulo na, we do not rush into decisions. Ewan, ano ba ang pinagkaiba natin sa babae? Brother Marvin? Lalaki! Lalaki. Akala ko may aaminin si Brother Marvin, wala daw eh. What we're saying, mga kapatid, again, every decision, small or great, we consult it first to God. That is why we must always pray to one another. We pray, you pray for me, I'll pray for you. Pray for our elders, pray for our leaders, pray for our teachers, pray for everyone, because sa part namin, we are the ones in decision making. And if that decision was wrong, it can affect the whole church. Nobody. All the elders, sa verse 4, gathered, all the elders of Israel gathered themselves together. Parang may giyera silang pupuntahan, sama-sama sila lahat, at ang kanilang pupuntahan, atakihin natin si Samuel, because tayo ay marami. The boys of the elders, sabi nga ni Sister Kate kanina, the boys of the elders are the boys of God. Vox Populi, Vox Dei. Ba no? Vox Populi, Vox Dei. The voice of the elders, the voice of the voice of God. The voice of the people are the voice of God. Ang utak ngayon ng mga tao, sabihin mong, kasi sa demokrasya yan, na lahat pwedeng magsalita. Lahat, ganito ang gusto namin. We demand the king, gusto na namin ng pagbabago, ipaglaban. Ibagsak, pag bumagsak, kasama rin kayo dyan. They demanded a king. Ang takbo ng kaisipan ng tao sa ngayon, lalo na sa panahon natin, ang layo sa kaisipan ng Diyos. Ang interes ng tao sa ngayon is totally far behind sa kung ano ang iniisip ng Diyos. Iba ang kanilang utak, iba ang kanilang gustong mangyari, iba ang kanilang motibo, tapos sisigaw lang sila lahat na ito ay boses ng Diyos. And all the elders of Israel, nobody, no, not one among the elders disagree. Lahat sila. Nobody, even not one, disagree sa demand ng mga elders na ito. Sabihin na natin, 1,000 elders ang lumapit kay Samuel. They demanded a king. Wala man lang isa na nagsabi, sandali lang. Baka yung hinihingi natin, mali. Sandali lang. Bakit tayo magdidemand ng king? Ang problema lang natin, yung 2 tao na yan na masama,
na naging judge, naging tagapaghatol sa harapan natin, naging hukom, bakit hindi natin hingin sa Diyos na silang dalawa tanggalin, pero ang Diyos natin, i-maintain natin? No. But nobody. No. Wala man lang isa nang nag-disagree. No, nakakatakot, ano? Pag ganoon, why? Because ang buong bansa, from generation to generation, hanggat may king, they will suffer. No? Sa kanilang desisyon na ito. That is why every time we pray, you always pray for us. We must pray one to another. Because kailangan natin yan, mga kapatid. Walang nag-disagree, walang kumonsulta. That is why lahat sila mananagot sa next generation. No, dahil sa kanilang desisyon. Now again, no, all the elders, they have made their decision, they have asked a king, and that decision will change the whole history of Israel. Every day we make decisions, we make choices, no, sa pamilya, sa relasyon, sa mag-asawa, no, sa trabaho, sa sarili, sa pag-aaral, no, and one decision can change our life. No, at isang desisyon na yan pwedeng magbago ng ating buhay. One bad decision or good decision, but again, we are now in the church. No. Thank you, Lord, for giving us a sound mind to have a great decisions always, Jesus. No. Kung masaya ka ngayon, no. Hindi mo, alam mo, ang hirap tumanggap ng correction. No. Masakit. No. Kahit isipin mong tama ka pa. Pero ano ang dapat gawin? No, kasi madalas yun ang factor sa paglilingkod natin sa Diyos. Nasaktan tayo, na-offend tayo, we are being offended, so our tendency is to get out from the church. No, aalis ka ngayon. Pero sa desisyon na yan na gagawin mo, no, it will destroy all your lives, masisira ang buong buhay mo, pero marami sa atin, mga kapatid, we are so thankful to God, dahil ilang beses na tayong nakarana. No, that is why, no, pag ikaw na tao, hindi ka nasaktan ni minsan, hindi ka tao. Pag ikaw na tao ni minsan, hindi ka nagkaroon ng problema, hindi ka tao. No, why? Walang tao, patay lang ang walang problema. No, kaya hanggat may problema tayo, we must be thankful to God. Lord, thank you. May problema ako, at least buhay ako. No? Dahil ang patay lang ang walang problema, and only the dead praise not the Lord. Ang mga patay lang ang hindi nakakabigay ng papuri sa Diyos, mga kapatid. But again, we are so thankful to God because sa gitna ng lahat ng mga bagay na ito, offensement, lahat man kung ano, sakit, problema, finances, lahat ng pwede nating mapagdaanan sa paglilingkod natin sa Diyos, ni minsan, hindi natin naisip na palitan siya. No. Anong ginawa natin? We just continue to pray. We continue to consult God. Lord, tama ba yung desisyon ko? Lord, nasaktan ako pero ayaw kitang bitawan. Ayaw kong umalis sa iyo. Lord, gusto kong magpatuloy. Because I have seen kung gaano ka kabuti sa buhay namin. No, maraming mga issues, yon ang atupagin natin. Yon ang issues ang harapin natin. Pero yung i-forsake, i-reject mo ang Diyos, hindi dapat. No, ibang issue yun, mga kapatid. No, and we are so thankful to God. We survive. No? Yung dati natin. No, ang dami nang nagdesisyon na gusto na palang umalis sa church. No? But Lord, thank you. Na that decision, dumaan lang, hindi kami umalis sa church, tumibay kami, lalo ka naming nakilala, at lalo naming nakita kung paano ka gumalaw, Lord Jesus. Why? Because there are things that God, siya mismo ang maglalagay ng bagay na dyan for us. Because walang matured na tao na hindi nakaranas ng problema. Walang matured na tao na hindi nasaktan. Walang matured na tao no, na hindi na-offend. Lahat yan na pagdaanan natin. No? Kahit nahirapan tayo, nagpatuloy tayo, mga kapatid. No? And again, ano ang unang rason?
Ang unang rason, because Joel and Abiah were wicked judges. And number 2 reason, now make us a king, sa verse 5, like all nations. Pangalawang rason, naiinggit kasi kami na sila may hari, kami wala. Lord, ano kayang pakiramdam nung may hari? Lord, grabe yung kaklase ko or yung kasister or kabrother ko na galing dito at umalis, grabe, may kutsi na sa Lamborghini. No? Grabe, talagang umasenso. Lord, nung umalis siya rito, dahil nakakasira na yung schedule natin sa church sa kanyang trabaho, pero nung walang trabaho, ang tindi ng pakiusap sa Diyos na magkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon na ng trabaho, ang paglilingkod ngayon sa Diyos, ang oras para sa Diyos, ang schedule para sa Diyos, became a hindrance to him sa kanyang trabaho. Grabe, nakakainggit, Lord. Parang ang saya-saya nila nung umalis sila sa church, kumanda ang buhay nila. Lord, pwede bang masubukan? Ano kayang pakiramdam nung may hari? Lord, ano kayang pakiramdam pag dumami na yung pera? Lord, ano kayang pakiramdam pag natupad ko na yung pangako ko sa iyo o matupad ko na yung gusto kong mangyari sa mahal ko sa buhay? Lord, pwede bang masubukan? So what will you do? You get out from the church and do your thing dahil akala mo yun ang maganda, sa umpisa maganda. Pero pag naubos yan, and then if God, yung kamay niya sa iyo ay lumayo na, yun ang nakakatakot, mga kapatid. Akala natin maganda ang buhay, akala nila maganda ang may-hari, akala nila maganda na gustong palitan. Makikita mo lahat, hindi yan tunay. Nung isang araw, kausap ko yung aking kaibigan, ang aking matagal ng kasama sa eskwelahan mula elementary, high school, naging college kami, isang school lang kami. Pati pagdating namin dito sa Manila, ilang buwan kami nagsama rito sa isang bahay. Ngayon, nabalitaan ko sa isang ka-close friend din namin. Sabi niya, boy, yung Migo natin, alam mo yung Migo? Kaibigan. Si Migo, ganito. Sabi niya, andun na sa New Zealand. Sabi ko, wala man lang siyang paramdam tinext ko ngayon. Sabi ko, Meg, ganun yung mga tawagan na yun namin tawagan. Meg, grabe, wala agad nagpabatsyag ba? Hindi ka malang nagparamdam. Sabi niya, Meg, pasensya ka na talaga, Meg, kasi nag-video call bigla. Sabi ko, ano Meg, kamusta ka na dyan? Sabi niya, grabe boy. Sabi niya, wala akong ibang rason kaya ako napunta dito dahil magdadalawa na yung college ko. Yung sweldo ko rito, hindi sapat. Dalawa na sila Iniisip ko, anong mangyayari sa kanila? Magdadalawa na yung college. Kaya wala akong choice, apply ako. May tumawag, na-approve ako rito. Sabi niya, pero alam mo boy, pagpasok ko pa lang ng airport, sabi niya, gusto ko nang sumigaw. Lalaki yun. How I felt. Awang-awa ako sa kanya. Tumaas ang sweldo niya. Pero the way he expresses emotions to me, awang-awa ako. Why? I can feel the pain. Sabi niya, boy, andito ako. Sa airport pa lang, pagpasok ko, gusto ko nang sumigaw sa lungkot. Because mula bata hanggang lumaki rin ang kanyang anak, lumaki ang kanyang misis, ni minsan hindi niya rin iniwan. Sabi niya, but I have no choice. Sabi ko, ito ang pakiramdam ng mga tao na lumayo sa feeling ng kanilang mahal sa buhay dahil sa desisyon na kailangang kumita. Sabi ko sa kanya, Meg, one piece of advice. Sabi ko, didiretsuhin na kita.
wag na wag kang mambababae dyan. Diniretso ko eh, miguhay kami, very close kami. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sabi niya, boy, thank you very much. Sabi niya, the temptation in this place was so much. Sabi ko, Meg, always remember, pumunta ka sa lugar na yan because of your family. No? Dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo. No? Wag na wag kang magpadala sa temptation dyan. Sabi ko, always remember, if you have problems, if you have emotional, sabi niya, para akong magba-blackout boy. No? Sabi niya, 2 oras lang minsan ang tulog ko. I have a anxiety, ano tawag doon? Attack. Minsan 2 oras lang ang tulog ko. Ang itsura niya, Sabi ko, parang paubos na yung buhok mo, Miga. No? Yung kalahati na lang yung obispo na nga nakalahati na lang. Kalahati na lang yung naiwan. Tapos, yung mukha niya, nangayayat na rin. Kita mo talaga ang stress. Sabi niya, hindi ko alam kung ano. No, kasi 2 years contract ko rito. No, in New Zealand, 2 years muna ako bago siguro makauwi dyan. Sabi niya, nung June pa lang ako nandito, pero ganito na yung struggles ko rito. Tapos niloko ko pa siya. Tapos, Mig, magdi-December, magpapasko, hindi mo kasama. Huwag mong sabihin, boy. Dagdagan mo pa yung sama ko ng loob Sabi niya, ikaw talaga, boy. Sabi ko, Mig, pinapatawa lang kita. Pero sabi ko, always remember, no, when you are lonely, sabi ko, tawagan mo ko anytime. Para ma-express mo lang yan, makausap mo lang ko. But always remember, sabi ko sa kanya, you are always in my prayer. No, why? No, maraming mga tao, yun, iwan ng pamilya, pupunta ng ibang bansa for that decision para lumaki ang kita. No. Pero pagdating doon, anong nangyari? Pagbalik dito, wala ng pamilyang dadatnan. Wala ng mga anak na matitino na madadatnan. No. All because of money. That one decision can destroy their whole family. No. Nalalagay sa alanganin. But Lord, again, we are so thankful because every decisions that you've given us and every decisions that we are making, thank you, Lord, for giving us the sound mind always because of the Holy Ghost that you've given us. Hindi tayo nalalayo, hindi nawawalan tayo sa wisyo kung hindi tayo ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na andito tayo sa ngayon na naglilingkod kay Jesus, hindi ibig sabihin wala tayong problema. Marami. But every decisions that we are facing, again, we put it in the hands of God. Para tayo matulungan. Verse 6, malapit na tayo. But the one thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us, and Samuel prayed unto the Lord. Of course, hindi nagustuhan ni Samuel ang paghingi nila ng king. Nagalit si Samuel, no, dahil sila ay humingi ng king. No. Give us a king to judge us. No, a total insult before God. Alam mo yun? Wala kang gagawin kung hindi kakain ka na lang. No, pag malagay ka sa alanganin, andyan ang protection mo anytime na kaya kang, no, lahat ng pwedeng gawin ng Diyos mo, and then suddenly one day, bigla ka na lang makaisip, Lord, ayaw ko na sa'yo. No, aalis na ako rito. Aalis na ako sa church dahil nagsawa na ako sa Diyos dyan. Baka may mas magandang Diyos pa doon sa labas. No. Wala kang makikitang matinong Diyos dyan sa labas. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Mayroon dyan sa labas. No, and the Lord said unto Samuel, so again, nung narinig ni Samuel ang ganitong kanilang demand, si Samuel kumonsulta sa Diyos, nagpray siya, no, at ang sabi ng Diyos sa kanya, the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people, pakinggan mo ang kanilang mga salita, and all that they say unto thee, no, lahat ng kanilang sasabihin sa iyo, for they have not rejected you, but they have rejected me. No, that I should not reign over them. No, gaano kaya kasakit sa sama ng loob ng Diyos? No, for 1,400 years, God provided them everything. No, mula pa sa time ni Abraham, tapos bigla-bigla na lang sasabihin nila sa Diyos na ito, ayaw na namin sa iyo.
No? Nire-reject ka na namin. No? Nagkulang ka. Pinabayaan mo kami. Ang dami mong pagkukulang. Ayaw na namin sa'yo. Gusto namin yung hari na mismo. No? Kasi nakakainggit sila. No? Na nakikita mong sumasakay sa kabayo, tapos yung hari nila nakaganon. Yun ang gusto namin. Na pag may gera, sasamahan kami. Yun ang gusto namin. Samantalang hindi nila naalala kung ano ang ginawa sa kanila ng Diyos. No? Pag nawala ang gratitude sa puso ng tao, yun ang tendency na mangyari. You will forget everything. You will forget being thankful sa harapan ng Diyos. So, they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. No, ayaw na nila ako. Ayaw na nila na ako ang mamuno sa kanila, ako ang mag-guide, ako ang manguna sa kanila. Ayaw na nila sa akin totally. According to all the works which have done since the day that I brought them up out of Egypt, even unto this day, where they have forsaken me and served other gods, so do they also unto thee. Anong gustong sabihin ng Diyos? Since the day of Egypt times, gawain na nila yan sa akin. No, grabe yung yung sentiments ng Diyos, ano? No? Paglabas pa lang ng Egypt, ilang beses na yan nila sinabi sa akin, na ayaw nila sa akin. No, kung paano ko sila nilabas from Egypt, I have guided them through the Red Sea. Lahat ng gera, sinamahan ko sa kanila sila. Kunting diskontento lang, ano ang gagawin nila? Ayaw na namin sa'yo. No? Sabi ng Diyos, grabe, sa Egypt pa lang, no? Balikan natin, 1,400 years ago. No? O sa time ng Egypt, magbawas tayo ng 430 years from the time of Abraham. No? Gawain na yan nila sa akin. No? And serve other gods, so they also unto thee. Verse 9, now therefore hearken unto their voice, howbeit, yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. Pakinggan mo sila, pero silently, huwag kang amano sa kanila, huwag kang makiayon, magprotesta ka sa gusto nilang mangyari, at sabihin mo sa kanila kung anong klaseng hari ang gusto nilang makita. No. Deuteronomy chapter 16 verse 19, daanan natin saglit ito, because bago pa sila manghingi ng hari, sa Deuteronomy pa lang nakita na yan ng Diyos, na time will come, they will ask a king. No. Nakita na yan ng Diyos. Deuteronomy 16, iba yan, Pastor Ibaderman, sa 17 pala, verse 14. When thou art come, ito ang paalala ng Diyos sa kanila, when thou art come unto the land which the Lord thy God giveth thee, and shall possess it, no, pag pumunta na kayo sa lugar ng lupain na inyong makuha, and it shall dwell therein, doon na kayo manirahan, and shall say, I will set a king over me, maglalagay ako ng isang hari, no, sa amin, no, like us all the nations that are about me. No, nasabi na yan ng Diyos sa verse 15, no, thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. No, ang Diyos ang pipili, one from among thy brethren shalt thou set king over thee, that thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother. No, dapat ang hari na tatayo sa inyo ay galing din mismo sa inyong mga kapatiran. Verse 16, but he shall not multiply horses to himself, no, wag siyang magparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses, for as much as the Lord hath said unto you, you shall henceforth return no more that way. Why? Dahil ang mangyayari, just like Solomon, libo-libo ang kanyang chariots, libo-libo ang kanyang horsemen, ano ang nangyari? Ayaw ng Diyos na magaya kayo sa Egypt na napakaraming mga horses dahil ang tiwala ninyo mula sa akin lilipat sa kung anong may property kayo. Ang dami kong pera, ang dami kong lupa, ang dami kong property. Lord, kahit magkasakit ako, no problem. No, may pambayad ako. No, bilyon ang pera ko. Grabe mga politiko, bilyones yung pera, no? Nakakalula yung kanilang mga pera. Ano? Mga salin nila, ibang klase.
No, Lord, yon ang ayaw mangyari ng Diyos. Anong sabi niya? Huwag kang magparami ng mga kabayo kagaya ng mga Egyptians. Why? Dahil ang inyong tiwala doon ang kakapit sa kung anong resources, property that you have. No. Dahil ang gusto mangyari ng Diyos, huwag kayong magtiwala dyan, sa akin pa rin kayo magtiwala. No, huwag dyan sa mga bagay na yan. Huwag kayong magtiwala dyan. Dahil pag ganon ang inyong ginawa, ibig sabihin, bumalik kayo sa kung anong mayroon sa Egypt. Verse 17, neither shall he multiply wives to himself. No, napakaklaro. Si Solomon, 1,000. 700 wives, 300 concubines. Ano ang sabi ng Diyos? Pag ikaw naging hari, you are only a man of one wife and a woman with one wife. No, yun nga sabi natin, isang asawa pa lang, giba na ang buhay mo. No? No? Tapos dagdagan mo pa ng 2, dagdagan mo pa ng 3, ay talagang giba ang buhay mo. No, that is why napaka-specific ng Diyos at yon ang cause ng gulo palagi. No, sa loob ng sambahayan. No, mayroon kang isang asawa, may anak din siya, may anak ka rin, sa loob ng pamamahay, gera yan. No, kanya-kanyang pataasan, kanya-kanyang walang harmony. And that his heart turn not away. No, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. Verse 18, no, pati kayamanan. And it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priest, the Levites. Isa sa trabaho ng hari ay gumawa ng kopya kung ano ang mga kautusan ng Diyos, no, ano ang purpose niyan, to remind himself palagi na andyan ang Diyos, magtiwala ka sa Diyos, huwag kang magtiwala sa kung anong properties, abilities na mayroon ka, kahit sa talino mo, ano ang purpose ng isinulat mo na Word of God, you remind yourself. Mag-aral ka palagi. Verse 19, no, and it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law and the statutes, to do them. Verse 20, no, and his heart be not lifted up above his brethren. Yon ang problema. No? Pag sa church, binigyan tayo ng posisyon. Binigyan tayo ng responsibilities. Hindi yan ang dahilan para lumobo ang ulo natin. Hindi yan ang dahilan para sabihin mong mas above ka sa kapatiran. No, ano ang sabi ng Diyos? That his heart be not lifted up above his brethren. No? You are a king, but remember, you are not above your brethren. No? And that he turned not aside from the commandment, nor to the left hand, nor to the right, or to the left, to the end that he may prolong his days in his kingdom, para humaba ang kanyang buhay sa kanyang kaharian, he and his children in the midst of Israel. No, kita naman natin, no, may mga hari diyan, no, gusto rin maging hari, ang susunod patayan ng patayan. No, ilang taon lang ang inaabot, mayroong ilang buwan, mayroong ilang araw. No, yan yung history ng buong Israel pagdating sa mga kings. No, ganun kagulo ang kanilang buhay diyan. Tapusin na natin ito balik tayo sa chapter 8. No, binasa lang natin kanina yan. No, sa chapter 8, verse 9. Now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. And he said, this will be the manner of your king that shall reign over you. He will take your sons. Kukunin niya ang inyong mga anak and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen. And some shall run before his chariots. And he will appoint him captains over thousands and captains over 50s, and will set them to ear his ground. No, yon, magiging ano kayo doon, farmer. And to reap his harvest, and to make his instruments of war and instruments of his chariots. And he will take your daughters to be confectionaries, to be cooks, to be bakers. And he will take your fields and your vineyards and your olive yards, even the best of them, and give them to his servants. And will take them the tenth of your seed, no, land of your vineyards, and
and of your vineyards, and give to his officers and unto his servants, and he will take your men servants and maid servants and goodliest young men and your asses and put them to his work. He will take the tenth of your sheep, and you shall be his servants, and you shall cry out in that day because of your king. No? Iiyak kayo pagdating ng araw dahil sa hari, which you shall choose in you, you have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. In short, mga kapatid, anong sinabi ng Diyos sa kay Samuel? Sabihin mo sa kanila what they are demanding, what they are asking as or is added burden to them. No? Marami tayong hinihingi sa Diyos. Hindi ko alam kung pinipiga natin minsan ang kamay ng Diyos na hindi natin mapapansin na ang future effect pala nito just to add us the burden. Lord, sana ganito, ganyan. No. Wala tayong kamalay-malay na yung mga bagay na yon, dagdag pasakit lang pala sa atin pag yun binigay ng Diyos. No. Dahil sa paghingi natin na hindi pinag-isipan, nag-demand tayo sa Diyos, no, maraming mga bagay na, Lord, gusto ko talaga ito, yung trabaho na ito, sana Lord, maano mo na yon. Dahil sa kakapilit mo sa Diyos, binigay sa iyo, Lord, gusto ko talaga, napakagwapo, napakaganda, talaga gusto ko yon. Ano nangyari? Bugbog. Napahamak ka sa trabaho na yan. No, puro pasa, puro bugbog ang inabot mo dahil sa pagpilit natin sa Diyos sa mga bagay. And many times, anong sinasabi ng Word of God? Akala natin parang dumadaan lang, but it's a warning to us that sometimes ang inihingi natin sa Diyos is added burden to us. Kaya nung sinasabi ninyo, wag mong ituloy yan. No, if you continue that, you will be destroyed. No, masisira ka pag pinagpatuloy mo yan. No, dinescribe na sa kanila lahat-lahat kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila, no, na pwede silang masira, no, pasakit, added burden, akala nyo masaya, may hari, no, yung hari na yan, siya ang magpapahirap sa inyo. Verse 19, nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said no or nay, but we will have a king over us. No, wala ka nang magawa, sister. You have nothing to do, brother. No, wala ka nang magawa kasi buo ng isip ko. May ticket na ako. No, I'm ready to fly. No, okay, fly away. No, no, tingnan natin kung anong pwedeng mangyari. Buo na ang isip. Verse 20 hanggang 22 lang tayo, mga kapatid. That we may also be like unto all the nations, that our king may judge us and go out before us and fight our battles. And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. And the Lord said unto Samuel, hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, go ye every man unto his city, and the rest was history. Nakita naman natin kung ano ang nangyari sa kanilang mga buhay dahil sila ay nagkaroon ng mga kings. Talagang sira-sira. At yung pagkakaroon nila ng mga kings, yon ang naging dahilan na ang Northern Kingdom na wipe out. Ang Southern Kingdom muntik na rin maubos, but God preserved the lineage of Judah. Andyan sila Benjamin na hindi sila masira. God is still so good. Again, mga kapatid, anong title natin? The decision that changed the history of Israel. At tayo rin. We can make decisions that can change our lives totally. Thank you, Jesus.